Good morning! Good morning! Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngayon naman ay ating iisa-isahin ang mga nagkapisakan dito sa round number 2 ng ongoing candidates. Hindi boring ang nangyari mga kamatsas. Lahat nagkapisakan. Yan ang maganda. Simulan natin sa bakbakan nila Pragnananda at sa kanyang kababayan na si Gukesh. Nag-D4 si Prag, D5 si Gukesh, C4, E6, Knight F3, Knight F6, G3, ayun, approaching Catalan. Pero nag-Bishop B4, check, Knight C3, kumapture sa C4, at nag-Bishop G2, nag-Castle, at nag-Castle. Nimso Indian, Romanician Kasparov system na po ang opening na ito. Nag-Knight C6, at nag-A3, Bishop E7. Ang malaking challenge dito ng puti, baka mamaya hindi niya mabawi yung C4 gambit. Kaya kailangan mabawi yan eh. Nag-E4, pero ang drawback naman po pagka ganyan, nakukuha naman ng puti ang sentro. Nag-A6, ayan oh, handa na si Gukesh na patigasin ang C4 pawn. Bishop E3, B5, at nag-Queen E2, Bishop B7, Rook AD1, Knight A5. Yun na nga ang problema dito. Paano babawiin ni Prag yung one pawn down niya? Nag-D5. Kumapture. E5 ay yun na bad move po. At yan ang novelty. Bad move na novelty. Dahil sa mga nagdaang laban, ito po ang mga na-try na. Capture sa D5 at may tumira na rin ng Knight to H4. Parang ibinitin lang ang D5, total, nakapin lang naman. Ayan. Pero dito, nag-E5, Knight E8, E6. Ang daming sinakripisyo dito ni Prag, ano? Nag-F5. Ayan. Alamin natin, mga kamatsas, no? Ang tira kasi ng computer, huwag matakot. Capturein talaga. At pag nag-Knight D4, Queen D6. Yan ang ipang didepensa. Tapos, sa continuation, Bishop F4, Rook takes F4. Yan ang kailangan makita dito ni Gukesh kung papasukin niya ang linya na yan. Tapos C6. Ayan, no? Slightly better for black. Grabe, no? Paano kung capturing to? Takes, 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 and Knight to B3. Kasi mayroong napakatibay na pawn structure ang black. Yan po ang kahalagahan ng matibay ang sentro. Kahit na quality daw, no? Lamang sa evaluation bar. Balik tayo. Nag-F5 si Gukesh at nag-Knight to E5. Ayan, dadali na sa D7. Itatrap na yung tore. Nag-Knight F6 para madepensahan. At nag-Queen C2. Another bad move by Prag. Si Prag, ano? Pagka na bad move, sunod-sunod naman. Dapat daw po ay Rook FE1. Ayan. Napansin ko sa mga laro ni Prag, pagka na bad move, sunod-sunod. Queen F5, tineret ang pawn sa F5 at nag-C6. Bumawi din naman ang bad move si Gukesh na dapat daw ang tira ay C5. Pakapalin ng pakapalin. Ang alin? Ang sentro. Hindi ang muka. C5 para mamaya may D4. Ang kapal na niyan. Tapos ang gagawin, Knight to D7. Tapos D4, ang gulo ng continuation. Capture, capture. Knight takes F8 and Queen takes F8. But still, tingnan nyo po ang evaluation bar. Lamang sa black. Okay, nag-C6. Nag-Queen takes F5. Ayan, hindi na sindak si Prag kasi ang tanong niya siguro ay saan mo dadali ng Knight na tatamaan talaga ng Queen ng malala? Wala po eh. Nag-Queen E8. Knight F7. Pumasok pero bad move. Umuulan ng bad move sa side ni Prag. Dapat daw po ay Rook FE1. Kumbaga pang ready, pampatibay na rin ang pawn sa E6. Balik tayo sa Knight F7. Nag-Bishop to C8. Nako, masama ang binabalak. Pero pag kinapture kasi yan, may check pa. Pero basta may balak yan dyan sa Knight. O kaya capturing yan, mga ganon. Rook FE1. Knight to B7. Another bad move by Gukesh. Puro bad move ba, no? Ayun, no? Dapat capturing na pala yan. Capture, takes, di-threat pa Queen, tapos mag-Queen E5, then Bishop to G4, etc. etc. Slightly better for black. Ang kapal kasi ng sentro, kaya laging sa black side eh. Balik tayo sa Knight B7, nag-Bishop to G5, Rook A7, another bad move. Equal na. Pantay na sila ng bad moves eh.
Rook A7, panghanda po sa 7th rank pero masyadong nalaliman dito ang computer engine, hindi niya maunawaan. Dapat daw po ay knight to C5. Yan ang mas on point. Ayun, para i-pressure ang E6. At ito pa rin ang nagbabadya, knight takes, at mawawala ng depensa ang knight F7. Okay? O, dito tayo sa Rook A7, kinapture, bishop takes. Ayun, dito mga kamatsas. May excellent move na binitawan or brilliant move na binitawan si Prag. Pakiguess nyo po pang puzzle ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Bishop takes D5. Brilliant. C takes D5, knight takes D5, bishop E7, at nag-queen G4. Ayun na naman. Eto ka na naman. Ayan na naman tayo eh. Dapat daw po. Naku po. Ito na pala ang Tiradinsky. Knight H6 na. Pag gumanon, di pinansin, babalik. Pag kinapture naman, Queen G4 check. Pag nag-King H8, Queen D4 check. Ay, ayun. Yun pala ang masamang tira ng Rook A7. Ang lala na pala ng position na yan. No? May double. Ngayon, kung dito naman magbi-bishop G5, harangan, mag-H4 mga kamatsas. Ayan, kakapturing yung bishop sa G5. Okay. O pero nag-Queen G4, Knight to D8, good move by Gukesh para ma-neutralize na ang strong knight na yan. Kinapture, capture, and the Queen D4, Rook B7, iwas lang, Rook E4, at nag-Bishop F6. Naku po, one piece down pa man din si Prag. Queen E3, Bishop to E7, H4, and the Queen C6, H5, another bad move. Pang ilan ng bad move yan? Ang dami! Dapat daw po ay Rook to E5. Maaring nasa psychological si Prag kay Gukesh, no? Magka-teammate kasi yan dalawang yan eh. Siyempre, hindi natin alam yung timpla ng kalooban ng bawat isa sa kanila, no? Nag-H5, Bishop C5, ayun, ang sakit ng pagkakatusok. Queen G5, Bishop takes E6, bagsakan yung mga panggulo ni Prag. Oh, wala na, nilinis ni Gukesh. H6, at dito po mga kamatya, sinimplihan na lang po, Rook takes F2. Nag-resign si Prag. Wala namang dapat katakutan sa G7 dahil nandyan po anytime ang tore. At kung check naman doon, nandyan naman babalik anytime ang tore with check pa. Yun ang malala. Grabe, no? Masyadong sumugod si Prag ng pabalagbag, eh, nabitin. Na 10 bits, mga kamatsas. Ayusin ko lang po yung aking quote, ha? Naka-quote ako kasi candidates to, eh. Okay, lipat tayo sa susunod na game na i-analyze natin. Sa bakbaka namang Nakamuring and Biting. Ayun. Vidit and Nakamura. White dito si Naka nag-E4. E5 si Vidit. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Knight F6. Itinira ang weapon ni Wesley, ang Berlin variation. Pero nag-anti-Berlin. Ayaw pasukin ni Naka yung mga equal-equal castle. Bishop C5, nag-C3, castle, castle. D6, H3 para walang Bishop G4. Nag-Knight E7. Ayun, para lilipat sa G6. Nag-D4. Nag-C6. Aba, ibang timpla. At yung C6 po na yan ay novelty. Dahil ayon sa naitala pa sa aklat, may tumira ng Bishop B6, may tumira na ng E takes D4, at may tumira na ng, ayun, yung C6 ngayon pa lang. Novelty, at nag-Bishop to D3. Pero alamin po muna natin mga kamatsas para malinis sa ating kaisipan, ano mangyayari kung makipagsabayan? Capture, capture, takes, and Knight to G6. Pero parang yan dapat ang mas maganda sa puti ah. O, tingnan nyo evaluation bar. May pass pawn. So, naka-threat ito. Magku-queen D3. Naku, ito maganda sa puti mga kamatsas. Dapat nakipagsabayan. Kasi, kumbaga nagkaroon ng double pawn si Vidit na palayo sa sentro. At nasa B-file, mahinang double pawn yan. Ayun, mga kamatsas. Oh, yung pala. Oh. Kasi ang ginawa, nag-bishop D3, bishop B6, kinapture, capture, and knight takes E5. Ayan, teka muna. Lamang ng isang pawn si Naka. Pain ba yan o talagang nabitawan lang? Pero mayroong good move pala. Home preparation ito, mga kamatsas. Ano kaya yon? Pakiramdaman nyo po. Pakiguess nyo ang unexpected shot na ginawa dito ni Vidit. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat po mga kamatsas. Tingin ko home preparation na ito. Boom! Bishop takes h3. Grabacious pang puzzle mga kamatsas. Pang puzzle. Tingin ko ano na to, sa bahay pa lang alam na ito. At nag-knight c4 dito si Naka. Lalong lumala ang evaluation bar niya. Dapat daw po capture na yan. Tapos ang gagawin, queen to b8. Ang lalim mo. Queen b8. Na halimbawa, depensahan. Bishop f4, magbi-bishop c7. Bawi din pala. Bawi. O teka muna. Halimbawa, para ating mahimay-may, ano? Halimbawa naman, mag-knight g4. May pasok kasi queen g3 check eh. Hindi makapture, nakapin. Obligado, king h1, queen takes h3. Iyaharang knight h2 and rook a d8. Ayun, nakapin, no? Di ba? O di halimbawa, mag f3 para hindi bumagsak ang bishop, magna knight h5 naman. Malayo, malayo. Halatang preparado si Bidit dito sa bahay pa lang. Matindi, mga kamatsas. O nag knight c4 dito si Naka, bishop to g4, queen c2, bishop c7, nag e5. Ayan, para maputo lang access, i-threat ang knight, knight d7, bumagsak ang h7, king h8, and nag-bishop d3. Ayun na, bad move ulit si Naka. Dapat daw po ay queen to e4 para atakihin ang bishop. And ang continuation, mag-f5, then bishop takes f5. Capture, queen h4 check. King g8, bishop g5. Rook f7, knight to d6. Ang lalim. Ang lalim mga kamatsas. Grabe. Talagang malalim pala yung laman nun. Balik tayo, malalim, ano? Queen e4 pala. Pero bishop d3 ang ginawa ni Naka, nag b5, knight e3, good move, knight takes e5, bishop e2, another bad move by Naka. Dapat daw po ay knight takes g4, tapos queen takes d3, queen takes d3, knight takes d3, a4, and b takes a4, etc. etc. Ayan. Pero slightly better ang black. Balik tayo. Pero ginawa, bishop e2, tingnan nyo po, laki ng tinalo ng evaluation bar, oh. F5, good move. The best si Vidit. Condition ngayong candidates, ah. Nag F4, ayun, another bad move by Naka. Ang accurate po ay knight takes g4. Capturing lang. Pero nag F4, at dito mga kamatsas, another brilliant move ang binitawan ni Vidit. Dalawa na ito, dalawa na. Pakiguess nyo ulit, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas sa effort and congrats sa nakakita. Another sacrifice ang ino-offer ni Vidit. Nag-king F2. Bakit? Ano po ang laman kung capturein ang sacrifice knight? May knight D5. Tusok-tusok. Ang tindi nito ni Vidit, kakaiba. Parang computer engine, mga kamatsas. Malupits. Parang engine talaga. So, nag-king F2 para depensahan ang knight sa E3. Nag-knight D5, puro heavy shots. So, nag-rook H1 checking G8. F takes E5 and nag-queen G5 to attack the E3 knight. What a move. Grabe. Brilliant naman ng mga bitaw. Oh. King E1, walang magawa si Naka. Walang magawa. Grabe, pit-pit, kinapture, queen takes g4, timplado lahat. Bishop takes, knight takes, queen e2, queen g3 check, grabe patal. King d2, takbo na naman. Bakit po? Hindi pwedeng mag queen f2, mayroong knight takes g2 check. Pagpalagay na mag king e2, knight to f4 check, king f1, queen d3 check, king g1 and queen d1 check, king h2, queen h5 check, king g1, queen g4 check. Ang haba ng linya. Queen d1, queen e1, queen f3. Ayun, tangay na. King g1, matchas naman sa g2. Ang haba pa ng kalkulasyon, pambihira. Kaya nag-king d2 na lang. Rook a d8 check, king c1, queen g5, tusok-tusok. b3 para may tatakbuhan. Bakit hindi po pwede mag-knight dito? Ano meron? Magda-knight c4. At pag nag-rook d1, rook takes d2, capture, and rook d8. Bugbog sarado si Naka. Mata lang ang walang latay, mga kamatsas. Nag-b3, and last shot, knight f1. Resign si Naka.
Bugbog. Bakit nag-resign? Halimbawa po kung mag-king B2, magda-knight G3 double. Gulpi sarado si Naka. Takes. Pag kumapture dyan, rook F8, sisimplihan na lang po ang buhay-buhay. Dalawang Tory yan, quality down, expose ang king ni Naka. Ubos! Woo! Pambihirski. Maanghang. Bugbog si Naka. Parang ngayon lang nakaranas si Naka ng ganyan torture sa long game Ha? Face to face pa. Antindi. Okay, lipat tayo sa next game. Bakbakan nila Nepo and Alireza Firouzja. Ayan na, tingnan natin. Nag-E4 si Nepo, E5 si Firouzja, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, and another Wesley Sauce weapon, Berlin. Nag-anti-Berlin din. Bishop to C5, C3, Castle, at nag-Castle, D5. Ayan, iba naman ang diskarte ni Firouzja. Paluwag kagad sa sentro. Kumapture, Queen takes D5, Bishop C4, Queen D8, B4, attack, Bishop E7, Knight BD2, bookline pa rin, A6, A4, Bishop F5, atakihin ang D3, Queen C2 depensa, Knight to D5, pupunta sa F4, nag-Knight E4 para ma-block ang pressure, nag-Bishop G4, lumipat, at nag-Queen A2, ayun, sasabay ng capture sa Knight, nag-Knight B6, Bishop B3, good move Good move. Bitin ang pawn sa D3 Kinapture muna ang knight capture and queen takes D3. Ayun, teka muna mga kamatsas. Ang queen takes D3 ang novelty. Dahil sa nagdaang laban, queen D7 lang ang ginawa. Ayun, parang pupunta sa H3 to attack the F3 and to take advantage sa light squares weaknesses ng puti sa king side. Pero dito, tinuloy ni Firouzja. Tinanggap niya Kumbaga, ano ba laman yan? Sige nga, try nga. Queen takes D3, King G2, dinipensa ng pawn, Queen D7, Rook D1, Queen E8, and nag-H4. Ayan na, bato na ng bato dito si Nepo. Nag-sacrifice siya ng pawn So, kailangan niya i-compensate yung sacrifice pawn. So, bato siya ng bato ng mga pamresure at nag-Knight to C8. Ayan, teka muna mga kamatsas, ano laman ng H4 sacrifice? Pag kinapture kasi yan, mag-Rook H1. Pag nag-Bishop to E7, magku-Queen C2. Yan po ay magiging mitya ng kapanginiban. Ayan, kapanganiban. ng black sa king side. Naku po, ito na threat Knight F6 sacrifice, then going to take the H7 matchas. Okay? Balik tayo sa Knight C8, nag-H5, King H8, H6, tuloy-tuloy, G5, good move by Firouzja. And nag-Queen D2, dito po mga kamatsas, baka mapatanong kayo Coach, ba't hindi kinapture yan? Libre yan. Takes, mayroon pong Rook G8. Nakapin At kapag dinipensahan yan, Queen D2, magku-Queen E7, still, bagsak pa rin po yung knight na yan. Ang sama ng pagkakapin. Kaya hindi pwedeng galawin ang G5 na yan. Nag-Queen D2, Knight D6, Bishop B2, Knight to F5. Ayan, mukhang maporma kasi may Knight H4 na paparating. Pero bad move daw po yan mga kamatsas. Dapat daw po ay simple F6 para mas solid ang pawn structure muna. Then, lalabas na yung Queen. Ayun, mga ganon, balik tayo sa Knight F5. Queen D7, Queen to Queen. Knight H4 check. King F1, nag-F5. Ayun, inatake ang Knight sa E4. Knight G3. Nag-Knight takes F3. B5, atake. Nag-F4, atake din. Grabe talaga. Tindihan ng mga counter attacks Knight A5, atake sa Bishop. Bishop E6. Queen G6. Ayan, para pingasin ang pawn sa H6. Pero na bad move si Firouzja. Ang laki ng lamang ni Nepo. Dapat daw po ay G4. Pag kinapture, may Knight H2 check. Ang gulo ng laban. Kawasak ng isip yung ganito. Kawasak. Wala na kasing oras si Firouzja, Lakas kumain pala ng oras si Firouzja. Nag-Queen G6, balik tayo sa ginawa niya. Ayun, pinakain yung Bishop sa bagay may bawi naman dito. Ay, hindi pala pwede may matchas. Hindi pwedeng iwanan. Po na lang ang kinapture. So, bilangan tayo ng pyesa. Lamang ng isang pyesa dito si Nepo. Nag-Bishop to F7. Naku po, hindi maka-check ng malaya. Aangat lang. Hindi pwedeng iwanan yung F6. Mamamatchas ang king ni Alireza Check. Naku na, bad move pa. Dapat daw po Queen H1 na lang. Mas maigi pa. Check.
King E2, Queen F5, Bishop D5, Rook A, E8, Queen takes C7, pinagkakainin ni Nepo. Queen G4, King D3, takbo, Rook D8, C4 para matibay. Naku po, yan pa yung paparating. Rook takes, wala na, nagwala na dito si Perusia. Queen H3, so hindi pwedeng capturein dahil pag kinapture magkakaroon ng discovered check. Nag-Knight G3. Wow, lupit. Malupit, malupits. Knight C4. Ah, grabe. Teka muna mga kamatsas. Masyado akong nasisiyahan talaga sa nangyaring bakbaka ngayon. Ano? O, pag kinapture, ano po ang laman? May bishop takes. King G8, matsas. Obligadong capturing yan. Queen takes E5 check. King G8 and Queen takes G5 check. King H8, Queen E5 check ulit. King G8 and Queen takes G3. Nawalis, ano? Nawalis. Talagang grabe ang pagkakawalis eh. O, puting-puti. O, balik tayo. Pero, nag-Knight C4. Bumalagbag na. Queen takes C4. Ayan, yung pagkaka-capture na yan, kahit papaano ay nalihis sa kaming Bishop takes E5. Saka kumapture si Alireza sa G3. F takes G3. Kumapture muna sa B5 capture. And nag-Rook C8. Inatake muna ang Queen. Pero teka muna mga kamatsas, no? Parang, anong meron? Pagka kinapture yan, magki-King C2. Tatakbo na pala. Tatakbo na. Pag naka-King B1 yan, wala na. Wala nang pressure. Kaya hanggat maaari, lahat ng pangliligalig dito ni Perusia, ayan, Rook C8, inatake para hindi rin makatakbo mamaya ang King. Kaso dito mga kamatsas, ang ganda ng ginawa. Oh, Rook H1, oh. Hanip na counterplay yan ni Nepo. Ang lupits ng counterplay. Nag-Queen D7, hindi pwede talagang sumabay. Nag-Queen to E4. Kakain ang B5. Nag-King G8. Ayan, kasi pag kinain, King E3, madidikitan plus with checkmate tempo, may matchas sa H7 eh. Nag-King E3, Knight D4, at dito po mga kamatsas, nag-Bishop takes Knight. Resign si Perusia. Grabe ang aanghang ng laban ngayon. Bakit po nag-resign? Ano mangyayari pag kinapture yan? Hindi naman po yan kakapturein eh. Magki-King D2 lang. Yan ang pinaka-safe. Para manatiling kahit papaano, itong pawn ay pangbara din yan. Umbrella yan para hindi maka-check-check ng marami. Kasi pag kinapture yan, di ba may mga check-check pang magagawa, may mga gulo-gulo pa eh. Pero pag dito, safe yan. At sugsuang na rin ng black, ito na po ang paparating. One rook down si Alireza Perusia. Woo! Grabe mga kamatsas. Ang tindi. Pisak si Perusia. At lipat naman tayo sa last game na i-analyze natin. Nijat Abasov versus Caruana. Ang top seed po sa torneyong ito. Nag-E4 si Fabi, C5C, Abasov, Knight F3, Knight C6, Sicilian naman ito. At nag-E5. Yan ay tinatawag na Nesmet Dino Brosolimo attack. At nag-castle, Bishop to D6. Pa, kakaibang development, no? Inipit muna yung bishop. D3, Knight F6, Knight C3, castle, at nag-H3. At yan po ang novelty ni Fabi dito. Dahil sa recorded pa ay A4 ang naitala na. Okay, H3, A6, kinapture, capture, and nag-Knight H4. Bakit po kinakapture? Okay lang kasi kahit papaano, double pawn pa rin yan. No? At nag-Rook E8, Queen to F3, G6 para hindi maka-Knight F5. Yun nga lang, drawback, weak dark squares. Nag-Bishop G5, Bishop E7, at nag-Queen E3. Ayan, threatening. Mamaya, pag kinapture, may pressure sa C5. Nag-Knight H5, nakipagsabayan ng exchange. At nag-Knight F3, B6, nag-A3, para may B4 timing mamaya. Nag-B5, naku, B6 tapos B5, hindi ba siya nalusop tempo ron? Knight to E2, F6, Knight D2, Bishop E6, and F4. Ayun. Yan ang kay Fabi yung dikta ng pag-atake ngayon. Kinapture, capture, Rook takes F4, Rook AD8, Queen F2, Rook F8. Pinagpatong triple, no? And nag-B4. Tinuluyan. Capture, capture, and the Rook A8. Ayan. O, dito mga kamatsas, pagliliwanag lang, pag kinapture kasi yung pawn sa B4,
mag-e5. Ayun, with attack sa queen and pababagsakin ng solid yung f6. Delikado ngayon ng black dyan. Kaya ang ginawa, nag-rook a8, king h1. Ayun, nag-waiting lang muna si Fabi pero bad move. Sabi ni Stockfish, ano yang tira na yan? Oh, dapat daw ang tira ay knight f3. Mas on point yan. Going to d4, mga ganun-ganon. O nga, no. Paano kung mag g5? Magku-queen g3 lang. Ayan. Parang kulong kasi yung tore. Diyan lang pala. Pag nag-king h8, may knight takes g5. Ayun. Takes, and queen e5 check. Bawiri naman ng isang pyesa. Yun yung layo nun, ha, mga kamatsas? Balik tayo sa ginawang king h1. a5 takes c5. Ayan, gumanyan muna. May mga pasakali, O, binitin muna yung a5. Rook a1. Ayan na, si Fabi. Binitin mo, ha? Sige, ha? Bawiin mo yan, ha? Paano mo babawiin yan? Parang ganon. Nag-rook a6. Ayan, papatong siguro dyan. e5. Nako, niligalig na. Eto na. Siya naman ngayon ang niligalig, oh. f5. Ayan, teka muna mga kamatsas. Baka mapatanong kayo, Coach, libre yung pawn. Pag kinapture, ano po ang ibig sabihin? Takes, knight to e4, attacking the c5 pawn. Pag dinipensahan, may push. Pag nag-c4, may knight c5. Pag nag-rook d6, a6. Bishop d5, capture, and a7, bishop a8, rook b1. Ganun kadelikado ang mangyayari. May rook b8 check na. Okay? Balik tayo mga kamatsas sa f5, nag-c4, b takes c4, d takes c4, rook f a8, knight b3. Papaano mo babawiin yan? Pangatawanan mo yan, ha? Parang ganun, ano? Di mo kinain, ha? Nag-g5. Ayan, para yung tore ay mawala dyan. Nag-queen g3. Pinin muna ni Fabi. h6, bad move. Dapat daw po ay rook b8. Ayun, threatening rook takes knight. Pag nawala ang nagpipin, kakapturin na ang tore. Something ganon, ano? Pero ang ginawa po, nag-h6, rook f2, bishop takes c4. Ayun. Bad move na naman. Dapat daw po ay still rook b8 pa rin. Okay? Pero bakit bad move yan? Bishop takes c4. Ay, oo nga, no? May bawi pala sa f5. May bawi rin pala eh. Bishop takes another bad move. Dapat daw po ay queen to e6. Okay? And mag-rook f6, queen d5, rook b1. Ayan. So, yan ang continuation pero hindi pa ganun kalakihan ang lamang. Kumpara dito sa kinapture, queen takes b3, rook takes a5. Ayun. Ito yung mabigat na tira. Yan ang napakabigat na tira dyan. Nabawi nga yung pawn pero pag tira ng rook a f1, naku po. May malakas na bayo papunta sa f7 na expose pa naman ng black king. Nag-king h8 at dito po mga kamatsas, rook f7, resign si Abasov. Bakit po nag-resign? Halimbawa, capturein ang pawn sa e5, mag-rook f8 check. Capturein man o hindi, o sige, capturein, pampatagal na lang, mapa-king h7 or mapa-king g7, may queen g8, matchas pa rin. Woo! Spicy! Nakakain yata ng maaanghang itong mga players ngayon na talagang pisakan, walang tablahan ha. Yan ang maganda, matutuwa ang sponsors. Okay, ito po ang standing after round number 2. Ayun, nangunguna si Vidit, Gukesh, Fabiano Caruana, and Nepo yung mga nanalo. And sila Nakamura, Abasov, Firouzja, Pragnananda nasa ilalim po. Pero hindi pa tapos ang bakbakang ito mga kamatsas. Hindi pa natin alam ang bola na ilalabas ng resulta sa mga susunod na rounds. Alamin natin, abangan natin yan mga kamatsas. After po nito, papasadahan naman natin ang best game na mapipili natin sa women's division naman para naman po makamonitor yung mga women's player natin. No? Maraming salamat po mga kamatsas. Sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, available po sa ating Shopee link, Kamatsas Sporting Goods Shop. Pili na po kayo ng mga products natin, pwedeng pirmahan ni Coach Naba, papadala namin sa inyo door to door. Ha? Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.